Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Ay, hello po sa inyo lahat. Mahalaga pong pag-uusapin natin ngayon, lalo na itong panahon ng holiday season. Ang ating title ay High Alert, December 25 saka January 1. Meron pong basihan ng ating pag-uusapan ngayon. May mga naglabasa ng mga studies, mga journal tungkol po sa high cardiac mortality around Christmas and New Year's compare mo sa ibang araw ng taon. At itong mga pag-aaral na ito, consistent na sinasabi na ang cardiac event, particularly heart attack, ay tumataas during Christmas Day, pagkatapos ng Christmas, which is December 26, at pagsapit ng New Year. Ang masama, yung unang taon ng kada taon, maraming dinadala sa ospital dahil sa heart problem, at hindi lang sa heart, pati sa stroke na problema sa ulo. Ito ay isang problema hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, dahil ang kombinasyon ng holiday stress, lifestyle na nagbabago during Christmas season, environmental factors tulad ng malamigang panahon, maraming inatake ng hika dahil sa mga paputok pa sa mga ibang lugar, usok at kung ano-ano pa. Ang heart attack ay tumataas, hindi lang Christmas at New Year, di ba? Alam natin, all year around, may mga namamatay ng heart attack and stroke. Pero times 3, times 4 pagdating po ng Christmas sa New Year. At hindi lang po heart attack, pati stroke po. Lumabas po yan sa American Heart Association Journal ng holiday season, at ang weekend effects of stroke mortality ay mataas. Sa GMA News, lumabas din na ang stroke at heart attack tumataas during holiday season. Nagbigay na ng babala as early as December 3. Netong taon na to ay lumabas na sa mga news yan. Pero magtataka po kayo, pataas pa rin ang pataas ang mga insidente. Several studies have shown that the incident of heart attack and stroke increase in December and January, particularly Christmas Day and New Year's Day. The odds of dying from heart attack are highest on December 25, which is followed by December 26 and January 1. It's a time of the year when lahat tayo busy. Maraming alak, maraming pagkain ng mga matataba. Masarap siyempre, di ba? So some factors that may contribute sa pag-increase ng heart attack and strokes during holidays are the following. So take note of this. Marami sa inyo na itong holiday ay na-stress. Saan? Sa dami ng parties, reunion, family gatherings, travel, lalo na yung mga madatong, travel abroad. Pero kasama rin dyan sa holiday stress yung mga Pilipino na ugaling umutang, makapaghanda. Marami dyan bibili ng mga bilog-bilog na mga prutas. Taon-taon na lang, umaasa sa swerte sa mga bilog-bilog, pero taon-taon ganun pa rin ang nangyayari. Ang taas ng heart attack and stroke sa mga panahon na to dahil because of the too much stress. Sa mga pagkain naman, di na napipili, maski ano nakaahin. Inimbitahan ka, ang handa, crispy pata, lechon, mag-uunahan pa sa balat. Ang inumin, hindi lang mga soft drinks, mga alak, mga matitinding espiritu, iniinom ba? Kaya walang pakundangan. Yung iba dyan, parang ngayon lang nakakita ng pagkain, ngayon lang nakainom ng alak na walang katapusan ng pakiramdam. Siyempre, hindi na nag-exercise, tamad. Tinatamad walang oras puyat kagabi, paano pa mag-exercise? Pahirap daw ng pahirap ang tao, pero parami ang party. Patindi ng patindi ang traffic at ang daming tao sa mall. Hindi naman masabi nagpapalamig lang. Dahil marami doon, makita mo nakapila sa counter. Dahil dito sa mga party na to, nagkukulang na sa tulog. So hindi ka na natutulog, hindi ka nag-ehersisyo, panganib po na magkaroon kayo ng heart attack at stroke. Ano pa? Marami sa inyo na medyo ayaw magpatingin, may naramdaman na, ayaw magpatingin. Yung iba naman nasa ospital, pipilitin nila na lumabas ng ospital, o kaya kailangan na ma-hospital, hindi magpapadala sa ospital. Ang dahilan, ayaw ko magpasko sa ospital. So, lalabas siya, maski hindi pa kaya, sasabihin, kaya ko. At ilang araw lang, kailangan na maibalik, di ba? Ilan naman sa inyo dyan na may naramdaman na, may chest pain,
Meron na mga naramdaman na sakit ng mga katawan, masakit ang braso, napansin ang likod, masakit, batok, panga, sikmura, nagkakaroon na ng shortness of breath, naduduwal, nasusuka, nahihilo, o kaya lutang ang pakiramdam at pinagpapawisan na ng malamig. Lahat ito yung mga warning signs na pwede kayo mag-heart attack or even stroke. Ang mga heart disease, kung tutuusin, ay preventable. Siyempre, depende sa lifestyle natin. Kailangan healthy lifestyle. Kumain ng tama, palagi natin marinig yan. Uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo. Alam na ng lahat yan, di ba? Pero every year, yan pa rin na naging problema. If you exhibit some of the risk factors, ito po yung mga dapat yung bantayan. Ito mga sasabihin ko, kung naramdaman nyo, magpatingin na po kayo sa doktor. Kailangan ma-check kung meron kayong sakit sa puso sa pamamagitan ng mga peripheral artery disease na problema o kaya coronary artery disease. Kung ito'y nabigyan ng solusyon, maaaring hindi na humantong sa matinding problema sa puso. So what are the risk factors? So isa-isayin natin. Unang-una sa edad. Babae man o lalaki, kung ang edad nyo ay 55 pataas, dapat nag-iingat na po tayo. Lalong-lalo na kung kayo po'y may high blood pressure o mataas ang inyong kolesterol. May lahi kayo o family history ng heart disease or stroke. Naninigarilyo, maski na dating naninigarilyo na tinigil na, o naninigarilyo mismo ngayon. Excessive drinking, obesity. Ito po yung mga risk factors na kung tutuusin, merong mga hindi natin kayang baguhin tulad ng edad, pero pagdating sa high blood pressure, cholesterol, kung kayo po yung mga may maintenance na gamot, wag na wag nyo na maalisin, di ba? Then kung alam nyo nang pinagbabawal kumain ng mga maalat, may bagoong ka pa dyan. Alam mo nang mataas ang cholesterol mo, pinipilit mo pang kumain ng lechon. Life is a choice nga naman. Nasa sa inyo na po yan. So ano yung mga tips ko na pwede nyong gawin? Number 1, reduce nyo yung stress. Ang number 1 stress, nagkautang-utang, pagpasok ng taon, marami na kayong utang. Bakit nagkautang-utang? Gusto mag-party gusto maghanda Maski naman hindi kaya, ipagpaliban na muna natin yan, di ba? Schedule nyo na maayos ang inyong mga dapat gawin. Wag lahat gusto nyong gawin sa isang araw, tulad ng umattend ng party dito, party doon, di ba? Kumain ng tama, uminom in moderation. Madalas natin marinig, drink moderately. Siyempre, kung kayo po'y may maintenance, be vigilant. Make sure yung gamot nyo na inom nyo sa tamang oras. Pilitin na maglagay na maski na 30 minutes na exercise tulad ng paglalakad-lakad. At kung kinakailangan magpahinga. Know the symptoms of heart attack and stroke. Yang dalawang sakit na yan ay aking tinalakay na rito. At sa mga darating ng araw ay lalo ko pang i-remind sa inyo yung mga symptoms ng stroke, at the same time yung mga importance na madala kaagad sa ospital ang pasyente once na sila ay na-stroke. Do not delay seeking medical attention, lalo na kung meron na po kayo nararamdaman. Tandaan nyo po yan. And lastly, ayoko pong maging biktima kayo. So don't fall victim to the holiday heart attack and stroke. Dahil ito'y mga kondisyon na maaaring maiwasan kung kayo po'y nag-ingat. So remember, pag nagustuhan nyo po yung aking paalala sa inyo, mag-iHeart GSK dyan sa baba at mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Invite nyo po yung mga kaibigan nyo, mga mahal sa buhay na tumutok dito at sama-sama tayong matuto pagdating sa kalusugan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. As always, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!